Meron na daw kasing almost 15, sabihin na natin 15 vlog or 15 episode etong si Attorney Claire Castro na ang content ng kanyang episodes or vlog ay eto nga si Leviste. Natural, pasikat ka eh. Ngawa ka na ngawa eh. Pa-interview ka ng pa-interview eh. Ang dami mong yung tinatawag na laro, tease, di ba? Ang dami mo ring drama. Ay sino ba ang iko-content ng mga tao kundi ikaw? Dahil sa tingin ko, yun din ang intention mo na ikaw ay mapansin. At ngayon pinapansin ka at ngayong lahat ng sinabi naman ni Attorney Claire Castro ay may basihan, galing din sa'yo, umaaray ka ngayon na tila ba ikaw kuno ay nasisira kuno ang reputasyon mo. Kung hindi ka pumapel, kung hindi ka nagdrama ng todo-todo sa social media, hindi naman wala namang sisikat na ganito. Ginusto mo 'yan. Ginusto mo na ikaw ay mapansin. At ngayon na pinapansin ka, at ngayon ay tinitignan din kung ano ka at sino ka. Hinalungkat 'yan syempre ng mga kababayan natin. Inalam kung totoo ba yung mga sinasabi mo. Inalam kung ikaw ba ay totoong tao. Hindi pala eh. Hindi ka pala totoong tao. Ayan. Ngayon nagngangawa, nasira daw, naapektuhan daw ang mga reputasyon ng ibang tao. At na-discourage din po ang investment. Kaya po ako nagsampa ng kaso nga laban kay Attorney Claire Castro. Kaya daw siya nagsampa ng kaso. Civil libel case. Ayaw daw niya kasi makulong si Attorney Claire Castro, kaya ganyan at pagmumultahin na lang daw niya. Sa huling interview na itong si Leviste, ang sinasabi niya, kaya huwag ka nang magsinungaling. Magbayad ka na lang ng 110 million pesos. Ginawa niyong tanga, 'di ba? Talaga lang, ang kakapal ng mukha na itong mga DDS. Ang kakapal ng mukha na itong mga tangang DDS. Sila na nga yung tanga. Abay, gagawin niyo talagang tanga yung mga taong ang totoo ay malayo ang kalamangan sa inyo pagdating sa dunong at talino, katulad ni Attorney Claire Castro. Bistado na etong si Leviste. Nagkukunwari ka, hindi ka totoong matalino, lalong hindi ka totoong malinis. Yun yung totoo. At dahil dyan ay natatakot ka na rin dahil sa ingay mo ay naglalabasan na rin yung mga baho mo. Ganyan na ganyan ang nangyari kay Harry Roque. Ipinahamak siya ng kanyang sarili, ng kanyang sariling kadaldalan, drama at kabalbalan. Ganyan na ganyan. Ganyan din po ang nangyayari dito sa isang kongresista o dito sa batang kongresista na ito. Good luck. Ano daw gagawin niya doon sa 110 million? Na kuno ay pwede niya yung ipamahagi sa mga nasalanta o sa mga apektado ng flood control scam, yung mga nasalanta ng pagbaha at marami pang iba.